Isang mapagpalang araw po ng Lunes sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Araw po ng Lunes ngayon sa loob ng ika-21 linggo sa karaniwang panahon. At dahil ngayon po ay August 28, ngayon po ay pinagdiriwang ang paggunita kay San Agustin, isang obispo at pantas ng ating simbahan. Pinapaabot ko po ang pagbati ng happy birthday sa mga may kaarawan ngayon. Ang una po, si Sir Rufo Granario. Sir Rufo, maligayang kaarawan po sa inyo. Kayo po ay aming pinagdarasal. At sa dati ko pong sekretary at ngayon po ay kasalukuyang sekretary ng San Vicente Ferrer Parish sa Binyan, si Moises or Eseng Odon. Eseng, happy 55th birthday! Kaya binabati ka namin at inaalay namin ang mga panalangin sa iyo. At binabati ko rin po ang lahat ng viewers and followers of the Daily Gospel Reflection at ang mga tumutulong sa pambansang dambana upang maitaguyod ito. Kayo po mga aming minamahal na benefactors. Sana po nasa ligtas kayong kalagayan. Kayo po ay aming palaging pinagdarasal at kami nagpapasalamat sa inyo. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagninilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita na nakalaan para sa araw na ito. Mga minamahal kong kapatid, ngayon pong araw ng Lunes, August 28, pagunita kay San Agustin, isang obispo at pantas ng simbahan. Pagninilayan natin ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Mula po ito sa ika-23 kabanata, mga talata 13 hanggang 22. Ang pamagat o title na ibinigay ko po sa pagninilay, Do not be afraid to accept the truth. Huwag matakot na tanggapin ang katotohanan. Nung ako po ay nagtuturo pa bilang isang professor sa College Seminary ng ating diocese, ang St. Peter's College Seminary, I taught and during my college years, I learned that what is actually true will always be true. Sa ating mabuting balita sa araw na ito, ibinunyag ni Jesus ang katotohanan tungkol sa huwad na kabanalan ng mga Pariseo at ng mga guro ng batas na walang iba kundi ang mga eskriba. Para bang pinatamaan sila. Pinatamaan para itama at maging tama ang kanilang ginagawa. Pero dahil sa kanilang kapaluluan at kakulangan ng kababaang loob, sa halip na sila ay magbago, ay mas lalong naging matigas ang kanilang ulo. At totoo naman na alam nila na totoo ang mga sinasabi ni Jesus. Kaya dahil sa kanilang kapaluluan, ang kanilang naging reaksyon ay ang pagbabanta sa buhay ni Jesus. Galit, puot, at naghahanap ng pagkakataon para may pahuli at may papatay ang Panginoon. Bakit nga ba kailangan nating tanggapin ang katotohanan kahit alam nating ito ay nakasusugat, masakit, nakakatakot, at nakakapangamba, di po ba? Kailangan nating tanggapin ang katotohanan, lalo't higit kung ito may kinalaman sa ating mga pagkakamali. Una, the truth hurts, but it also heals. Nakakasugat, nakasasakit, pero nakatutulong upang tayo ay gumaling. Telling the truth can make someone cry for a while, but accepting the truth can make you happy for the rest of your life. Kaya anong gusto mo? Yung masaya ka lang, pero panandalian lamang? O yung magiging mapayapa ang buhay mo dahil natanggap mo ang katotohanan
tungkol sa iyong tunay na pagkatao. Pangalawa, the truth hurts, but it also liberates. Ang katotohanan, talagang nakasasakit yan. Masusugatan ka, mahihirapan ka for a while, pero dito ka magiging malaya. Lagi nga natin sinasabi, the truth will set us free. No one becomes truly happy by living a life of deceptions and lies. Kaya kapatid, piliin mong mamuhay sa katotohanan. Kahit minsan, ang totoo, talagang ikaw ay masasaktan. At hindi ang mamuhay sa karangyaan at kasinungalingan, subalit bilanggo ka naman sa kulungan ng pagbabalat kayo at kasinungalingan. Kaya, mamuhay sa katotohanan sapagkat dito tayo magiging malaya. Pangatlo, the truth hurts, but it brings peace. Nakasusugat ang katotohanan, subalit ang dulot ay kapayapaan. Yung bang may mga tao magsasabing, "Ay, salamat. Nasabi ko rin ang totoo. Ay, salamat. Makakahinga na ako ng maluwag at makakatulog na rin ako ng mahimbing sapagkat nasabi ko rin ang katotohanan." Isa lang po ito marahil sa maraming dahilan kung bakit ang pagkasabi ng katotohanan ay nakapagbibigay ng kapayapaan. Pero sa kabilang banda, hindi naman po lahat talaga ng totoo ay kailangan nating sabihin. Lalo tigit kung ito naman ay makasisira sa buhay at personalidad ng iba. Mas mabuti kung minsan ang manatiling tahimik dahil baka hindi handa yung taong pagsasabihan mo, ay baka sa halip na makatulong ka, ay lumala pa lalo ang problema. Baka maraming madamay at magkasala pang iba. There can be no peace without justice. There can be no justice without truth. And there can be no truth unless someone rises up to tell you the truth. Pang-apat, the truth hurts, but it also strengthens relationships. Sabi nga, ang pagsasabi ng tapat ay umuuwi sa pagsasamang maluwag. Ang tunay na pagkakaibigan ay palaging nakasandal sa katapatan at katotohanan. Ito naman po talaga ang kinakailangan natin sa anumang relasyon na binubuo natin sa ating kapwa-tao. Isang relasyong nakasandal sa katapatan, pagiging totoo, pagiging sincere, at walang halong pagkukunwari o pagbabalat kayo. Totoo din po ito sa ating relasyon sa Diyos. Tandaan natin that before God, we are all naked. Wala tayong may tatago sa Diyos sapagkat yung pinakatago-tago natin sa kaibuturan ng ating puso, hindi ho yan nalilihim sa Diyos. Sa tao, makapaglilihim ka. Sa Diyos, lahat ay lantad at bunyag sa kanyang kaalaman. And so the more we accept the truth about our littleness, our being weak, our being nothing in the eyes of God, the more we learn to acknowledge our need to strengthen our relationship with Him. Maging makatotohanan. Huwag matakot tanggapin ang katotohanan. Manalangin tayo. Panginoon, patuloy po kami bigyan ng inspirasyon upang sa diwa ng kababaang loob ay maging makatotohanan kami sa aming pagsasabuhay ng pananampalatayang kaloob mo sa amin. Maging bukas nawa ang aming puso sa kababaan ng loob na tanggapin na mahina kami marupok, nagkakasala, at kailangan ka namin. At kung kami man ay nagkakamali, bigyan mo kami ng pagkakataon na makabangon muli. Amen. Maraming salamat po mga minamahal na kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang pagninilay sa araw na ito sa pagunita sa kapistahan ni San Agustin. Happy Fiesta po sa mga taga-Parian, Calamba, kay Father Clifford Miras. At happy Fiesta rin po sa bayan ng Bae sa Parokya San Agustin, kay Monsignor Esther Tagilaso at sa kanyang kasamang pari, si Father Jezreel, kung di ako nagkakamali. Happy Fiesta po at sa lahat po ng mga taga-Bae, maligayang kapistahan po. At sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay. Kung inyong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ito sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's words. Sa darating pong September 23, sana po suportahan niyo po at tulungan kami
sa gagawin pong post-birthday benefit concert ng inyong lingkod, alas 7 po ng gabi, kasama po ni Father Jami. A celebration of life through music, a benefit concert for the renovation of the church sacristy, at para po sa fund needed by the Commission on Family and Life. Maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain tayo ng mga Panginoon Diyos, Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.